Tao po. Lubot mo lang siya. Oh, yan ang hindi magandang marinig. Malaso, no? Ayan, no? Ang dulas. Wala talagang madudulas tayo nito. Good morning. Grabe ang kanila, ate. Ang bahay nila. Ano nga, sabi ko nga sa'yo, pwede rin ang kung talagang mas importante hindi Saka yung bubong nila guma. Ang pag gumaba, ano yan? Okay lang ba yung pag maulan? Di ba siya tumutulog? Hindi. Mas maganda nga yung ano, yung kita Taiwan baga, yung kabila nun. Parang ganito, yung kabila. Guma din. Yung kabila, yung yerong ano. Lalabas siya ng tuwan. Ay, ayaw pong pasyadang natin. Palasin. Kuya, magandang umaga po. Good morning. May sakit po kayo? Bakit po? Kabubumba ng palayan. Ay. May ininom po kayo ng gamot? Meron din. Sabi po ano? Ayun yung mga anak ni ate oh. Hi baby. Hello. Ay po ni... Ano pangalan po ni ate? Maylin. Maylin, ate Maylin. Maylin at saka. Maylin at Sarah. Ay, ito kwarto nila. Ayan. Ito talaga, mas ano pa itong yung rubber mat Dati po. din. Yung rubber mat, pwede rin yun kasi hindi yun, ano, hindi siya natutuluan. Kasi guma. Guma siya eh. Kaya dapat ano din. Ano na, kinukuha niya ate? Ano lang. Ito po mga kalingap yung... Ano lang si Kuya. Baka kumukha si po ng mukha. Hello baby, ganda-ganda ng baby oh. Gubat mga kalingap. Yung bahay ko nila dito mga kalingap po. Ay, kumuha pa siguro si ate ng upuan. Ay, Maylin. Huwag na po kayo umupo ng upuan. Dahil nakamapag ano ni. Ito po yung mga anak niyo ate. Ilan po yung anak niyo po? Ate Maylin. Pangapat po itong nasabatan po ng mga patindahan. Ito yun po yung panganay. Iyo po. Kumusta naman po yung kanyo dito? Yung mga pang-araw-araw nyo? Minsan nagkakapos man ta. Siyempre mama pong anong trabaho nga ko ano lang po siya. Makikialdawan lang po dyan sa baba. Nakikiarawan lang sa palayan ano? Maliban sa palayan po, ano po yung ibang pinagkakakita ni kuya? Yan pong ano, pagkurukupra, pag may bunga po ang karoy. Ay ang ano, ang Nyug. Sa inyo po yun, nyugan? Nakikikopra lang. Tama pong tanong, pero baka may po ng daga. Star lang po kami. Malilit pa yung anak niya, no? Paano po yan? Ang layo po ng lugar ninyo. Hindi po ba kayo nahirapan pag lumalabas? Sa tiyaga lang po tayo, mamang pong ano, choice. Maman malilipatan na. Para basta, harap po ay pahalik man niya ikami igdi. Kundi nga niya po nagpurpundo po, magpagalit. Nagano po baga dyan sa ano, yung tungkol po dyan sa ano, may mga dom. Bali, pinapalis na po kayo dito. Hindi po takaipuhan na dapo ang daga. Paano po yan? Saan po kayo lilipat? Sabi daw po duman sa barangay site. Pero sabi mo po, siyempre man po bagang panggastos. Sabi may maano kaming ano daw 10,000. Sabi mo po bago kayo malipat, totoo niya naman na itong 10,000. Di man po nagparahalat po kami. Di naman po sila nag-igdi. Sino po nang nangako sa inyo? Ito pong itong po pulikat to. May nangako po sa inyo na magbibigay ng 10,000. Ito po si sa Junior Remo po. Sila po yung nangako sa inyo. Sa iyo po sabi ta haning 20 million ta sa kimama niya po ang 10,000.
10,000 po sana. Para po yung saan sana yung 10,000 yun sa lupa? Ay sa ano, dyan lang po sa mga... Di ba lang na yan ano. Sa mga tanong. Sa mga tanim. Bali kabayaran po sa inyo ng mga tanim. Ano po, hindi naman namin pinapabayaran ang tanim. Ang inaano ko lang, pagtayo ng bahay doon sa baryo, di may panggastos kami. Ayaw po nila magbigay. Ang gusto nilang sabihin, basta kami umalis na lang dito. Wala lang kahit ano. Wala man lang silang konsiderasyon ano po, na Kahit bigyan nga kayo ng... pambili ka ako ng pako. Siyempre, nagtatrabaho ka sa gagawin ganitong tirahan. Magkakain din kami. Kaya nga po. Bibili ng pangbubong. Kailangan nyo din po yun. Ano, kasi lilipat po kayo doon. Kaunti nga lang ang hinihingi namin. 10,000 lang naman. Kaya nga po. Kaya lang, ayaw nila magbigay. Kaya hindi kami umalis. Yun lang naman ang ano ko dito. Yung mga Kali ko kalinga po. na itong lupang na ito. Hindi naman to sa amin. Matagal na po palang nakatira dito, no? Nasa ano na po kami. Siguro mga 40 taon na. Yung nanay ko dyan nakatira. Ay, matagal na. Oo. So, kahit sana paano bigyan kayo ng konsiderasyon lamang. Oo. Ay, yung 10,000 maliit na bagay na po. Napakaliit po niyan. Panimula ninyo. Tapos ayaw silang magbigay. Ang gusto lang nila, sila lang mabuhay. Yung mga tanim namin, gusto nila libre lang. Yung mga nyug na ito, pag ano, kukuprahin lang nila. Kaya nga po, no? Kami naghirap dyan. Siguro, may gigibong Dahil po, dahil man dayan anon. Basta may mga nyug, dahil man po dayan bubuldusiron. No. Mananatili lang silang nakatayo dyan. Ano po? Kasi sayang din po yan eh. Nagbubunga na pa din. Bakit papahalin? Pagkamundi man na. Kaya, Dahil may po aram dyan sa ano, yung kaltiwala di Diyos. basta yun lang po yung pakiusap yung mabigyan po kayo ng Oo. kahit na Saka yung tatayuan doon ng bahay. konsiderasyon po ano, saka yung tatayo ng bahay. Pero yung tatayo ng bahay, okay naman po yun. Meron na po kayong tatayo ng bahay sa barangay. Sa barangay po. Okay na sana ano, di ba? No, at least Oo, meron na. at least merong lupa na masa. Sa barangay site po yun. Sana inisip man lang sana nila may mga anak po kayo, di ba? Oo. Kung sakaling papalisin po kayo dito, no? Maganda naman sana po yung kung doon kami makatira at malapit sa school. Kaya nga po. Hindi na masyado maglalakad na malayo. Kalinga po. Kayo po pala ay may ganitong problema. Kahit pa po makita ng mga viewers natin na ganito kayo, ganito yung sitwasyon ng buhay nyo dito. At makita rin yung layo ng linakad namin. At ilang bundok? 5. Ay 5. Oo, Di ba? kami Mga doon. bundok. Ganun din kayo, naglalakad din kayo punta doon. Dahil may motor kaming luma, yung motor yung sakinhan ng motor na sira pa. Malayo sa barangay na Kaya nga po nililakad. nakop sila. Yung anak niyo pong pupunta ng pupunta ng tindahan, ilang kilometro po bago pangkatayin doon? Siguro mga 2 kilometers siguro po ano? Hindi naman po siguro. Mga 1 kilometer lang. Pero kahit 1 kilometer, ang layo pa rin nun. Malayo po. Paano po sa gabi? Sa gabi po na ganit, may ilaw po ba kayo dito? Kuryente? Kung solar lang. Solar? Wala naman po kaming kuryente dito dahil napakalayo po. Grabe pa no. Paano po pag bumabagyo dito? Okay naman po kayo dito? Pag bumabagyo? Dito lang po kami nakaigas na din. Hindi lang po kami nag-evacuation sa hindi naman kami sanay lipat-lipat. Hindi po kayo sanayo kasi may mga anak po kayong maliliit ano. Mahirap po magbit-bit niyan ano. Layo po. Nakakatagap naman po kayo ng relief dito pag may mga Mayroon naman po. may makaranan. Mga kalingap. Mga kalingap, ito po sila kuya at Maylin. Dito sila nakatira sa pinaka na po, bundok ano po. Pinakapusod ng bundok. Mag-isa lang po sila dito, isang bahay. Ate Leah, ano po ang masasabi niyo Ate Leah na mag-isa lang sila dito? Nakakatakot yung kanilang kalagayan dito at Ayan. kawawa yung kanilang kalagayan, may mga bata. Ate, halimbawa yung sinasabi niyo kanina na lilipat kayo doon, sana okay yun sa barangay na doon kayo lilipat. O kung sakali po bang magtatayo kayo ng bahay doon, okay lang yun. Wala na magiging problema doon. Ang magiging problema na lang talaga yung pagpapatayo ng bahay. Ano po, siyempre po sa trabaho. Maano man sa pagtrabaho po kasi lalo na po, dito po may inaasahan kaming dyan sa pagkupras. Yun ang magiging
nagiging problema is yung yung hanap buhay. Oo, pag doon sa sentro, walang hanap buhay doon. Mas po doon, mas marbakan lalo pa. Tas, Lalo mahirap doon. Mahirap Pagka, kasi. Biro, maganda Lalo sana pag doon. na- Malapit Para sa mga bata. Kung para sa mga bata, maganda doon. Kasi nga malapit yung na sa school. nila. Oo. Ay di ang mangyayari kung sakaling makalipat kayo doon, si kuya na lang ang pupunta rito para Oo, doon sa trabaho hanap niya. buhay. At least isang ano na lang. Mas okay naman 'yun. Okay na yun. Oo. Diba? Kasi kung ikukumpara sa mas kaanuhan, yung mga bata. Ano ka Ano? Malapit Oo. na po siya. Ayun. Si tatay na lang talaga magsasakripisyo na pupunta rito para magtrabaho. Pero yung safety ng bata, yun ang importante. At saka kung saan malapit sila sa school. Ayan, access ng ano. Oo. Dito kasi yung dinaanan namin nakikita namin yung hirap. Doon, malapit sila. Opo. Nakita namin yung hirap ng daanan papunta rito sa inyo. Makaputik pa po dyan sa dinadaanan nila. Papunta doon. Maputik doon sa babang yan. Pupunta sila sa school. Tapos makakarating din lang doon, ang dungis-dungis na lang kung maulan. Minsan nga po, tinatamad na magpasok kasi lalo pag isa lang ang may klase. Ayun. Ayaw na magklase kasi ang layo daw. Yun Nag-iisa ang siya. magiging problema. Kaya mas maganda yung makalipat kayo talaga doon. Ano po? O kung sakali po halimbawa, merong makapanood nitong vlog ni Starrax. O sakali po na merong tumulong, merong maawa sa inyo. Ano po yung hihilingin nyo? Ayun pong sana po makaano ng bahay doon kasi kawawa itong mga anak ko na ang layo ng pinapasukan, layo ng nilalakaran. Lalo po itong isa may sa Puso. Paday po, po, yung laging may hika hinihika. po yan. Okay. Paggabi po, pero lagi po siyang inuupo sa kahinihika. Okay. Pero okay naman yung mga yung mga health nila sa ngayon. Iyo po. So, yun ang mas maganda talaga ang kaano sila. Ito naman tuloy na. Yun. May kasama po kaming kagawad. Bigyan po natin ng kaunting masasabi niya dito. Si Kagawad Mel ng Kandato. Kagawad! Kasama na ng grupo namin Oo. kasi siya. Ano Kagawad ang masasabi mo dito sa natagpuan nating pamilya dito sa gitna ng bundok, Kagawad? Kasi kawawa yung kanilang kalagayan dito, Kagawad, at makikita mo naman ang sitwasyon at may problema pa sila. Pinapaalis na sila dito sa lupa nila. Dito may mga anak. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila, Kagawad, para naman may advice natin sa kanila? Sila po ang pamilya, no? Unang-una, lumapit na kayo sa barangay na nakakasakop sa inyo. Po, ano po siya po yung sa amin doon na may yung barangay site. Oo. Tapos po nag-usap-usap sila na yun nga na maano ng 10,000. Mabigay ng 10,000. Sino pero ang hindi magbibigay naman. ng 10,000 sa inyo? Yung po ng Remo. Yung may ari ng lupa. Itong enkargado po ang nangako sa amin. Nag-usap kayo sa barangay Sa mismo. din po dito sa Kamangyan. Kailan daw? May deadline? May Wala deadline? na po Pag di may pinalagari na po kami nyog. Oo. Dala na doon. Gagawin ang bahay nung November ba yun? Ay, isang taon na po. Hindi sila nagbigay, ayaw nila magbigay. Dahil tumira na daw kami dito, bakit babayaran pa? Ay hindi naman ako yung bayad. Iyan kusang loob lang dapat nga nilang ibigay. O kung sila lang magpagawa ng bahay namin para may tirahan kami. Ay ayaw nilang magbigay. Ay Anong ako, sabi ng barangay ninyo? ay wala hindi ko maintindihan naman itong barangay namin kung ano. Unang-una, bago nag-ano sa barangay, pag hindi nadinig sa barangay, lumapit kayo sa DSWD. Yun ang pinakaalam ko sa government natin, pag kung ano ang mga problema na hindi kaya ng barangay, kayo na mismo ang lumapit sa MSWDO. Sa DSWD, sa Limanan. Tapos lahat ng yung sasabihin nyo yung kailangan nyo, yung sila ang mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makapag-umpisa. Sila ang magbibigay sa inyo. Pero dapat may yan ng barangay official. Yung nakakasakop sa inyong barangay official, sila ang mag-a-assist. Punta kayo ng barangay, yung
Sun Kagawad. Anong sun na to, te? Sun 7. Si Sun 7 na barangay Kagawad, doon kayo lalapit. Tapos, kung ipapasok yun sa council, sa session, pag-uusapan, kung ano, yun yung Sun Kagawad ninyo ang magdadala sa inyo doon sa MSWD. Para sabihin kung ano yung sa inyong kailangan, kung anong mga kailangan ninyo, ganun yun ang process. Yun ang tamang process. Tapos, kung may problema, may usapin kayo sa lupa, sila na rin ang mag-suggest sa inyo, sila na rin ang magbibigay sa inyo ng mga paraan kung paano ninyo ma-claim yung pero alam ko ang MSWD hindi yan nagkukulang sa pagtulong sa mga kagaya ninyong nangangailangan. Yun po. Yan lang ang tanging ma-advise ko pag hindi kaya sa barangay, MSWD, kasi sakop tayo ng Libmanan. So, sakop nila tayo. Yung mga pangangailangan ng mamamayan, sila ang magbibigay kung anong kailangan ng mamamayan nila. So, yan. Pasok muna tayo sa bahay nila. Kasi mababasa tayo. So, Ate Maylin, makikipasok muna kami, Ate Maylin, ha? Ito mga kalingap, yung kanilang bahay. Ito po. Sila po yung mag-isang Barangay Kagawad po ako sa Kandato. solo po na nakatira dito. Po kayo. Na po. Wala tayong bitbit. Ayan po, mga kalingap. So, ayan. Dito kayo nagluluto, kuya? Mga kalingap. Dito yung... Doon, ano doon? Higaan doon? Mga tulugan po nito mga bata. Alain ka mo Dito magagawa. po kami mag-asawa kasi pa laging maaga po gumigising. Ilan lahat ang ano nyo? Anak? Apat. Ilang taon na yung babae mo nasa Ano baba? po yun, mag-11 na. So, kailangan talagang makalipat kayo sa barangay site kasi sa nakikita ko, delikado ang anak yung babae sa daan. Matalahib ang daan, sobrang masukal. Ngayon, sa panahon ngayon, maraming naglipa ng mga adik, mga masasamang loob. Delikado sa isang batang babae sa ganyang edad ang maglakad-lakad dyan ng mag-isa. Yung nasa lubong natin kanina. Oo. Oo nga, no? Delikado talaga. Kaya kailangan ninyo talagang umalis dito. Hindi man sa ako, kampes, kung sino, wala akong kinakampihan. Ang iniisip ko yung kalagayan ng mga anak mong babae. Kaligtasan. Kasi alam natin sa panahon ngayon marami ng rape cases. Pinapatay yung mga bata para hindi makasumbong, pinapatay. Yung kalagayan ninyo, malayong-malayo kayo sa mga tao. Dapat habang lumalaki ang baby nyo, lalo babae, nandun na kayo sa maraming tao. Yung may na, kasi liblib yung lugar ninyo. Yun ang iniisip ko Kasi number one kasi ang batang babae kasi fragile yan. Yung ang ibig sabihin ng fragile parang babasaging Pinggan. baso o pinggan. Once na nabasag na yon, hindi mo na yun maibabalik. Kaya bilang ako sa women's komitiba ko yung BCPC, Women's Bausi. Yun ang yun ang iniisip ko yung kalagayan ng mga bata. Lalo na ang mga kabataang babae na wag mapasama. Sa kalagayan nakita ko yung nasa lubong namin. Babae, sabi ko maglalakad ilang kilometro pupunta lang ng tindahan. Yun ang delikado. Kasi hindi mo alam yung may makasulubong siya dyan na masamaan loob. Anong mangyari. May problema. Oo. Pag-iisip. Sa pag-iisip. Hindi natin hawak yung isip ng mga taong nakakasalamulat sa mga ganitong lugar. Diba, Kaya pwede, ito total ikaw naman ang nila, kakilala. Samahan mo sila sa MSWD, si ate, na sabihin nyo yung kalagayan nila. Iba ng tao. Oo, ito pala si Ate Leia Charity kasi ito may connection to doon. Hindi. Hindi naman. Basta kakilala niya sila. Lapit tayo dahil yun ang agency na talagang concern sa sitwasyon ninyo. Kung saan nasasakupan nila tayo. Sila ang nasa taas, tayo nasa baba. So, kung anong mga kailangan, 'di ba, ang may kalayaan tayong piliin kung ano ang dapat para sa ating pamilya. Sila 'yon nakakaalam nun. Itong vlog natin baka mapanood to ni Mayor sa group chat natin, At makita yung sitwasyon ng kalagayan nila. At mabigyan ng
tawagan natin si Yorme ng Libmanan. Humihingi po kami ng tulong dito sa pamilyang to. Anong ate pangalan nyo? Maylin de los Maylin At de los Santos. De Los Adele Santos ka. Maylin Santos. Hingi kami po ng tulong para sa pamilyang ito na makalipat sa barangay site, na sa tulong po ninyo itong pamilyang ito Agency ng DSWD. o lalong-lalo na sa MSWD itong pamilyang ito kailangan talaga nila na makalipat sa mas maayos na lugar. Kasi dito po talagang ang sitwasyon malayo, nasa pusod sila ng kabundukan. Kaya nga, yun pati yung mga anak ko. Saka yung nagdadalaga nilang anak, kailangan nun dun sa unang-una, malapit sa school. Pangalawa, masecure yung ang buhay ng mga bata. Tama po. Kahit sa dito, kung pauwi ka dito, hindi mo alam kahit umaga kung may ahas. Kasi Masukal yung daan. Masukal. Saka, tsaka hindi natin niya alam yung kagaya yung sinasabi niya kung mayroong hindi natin na ang pag-iisip ay hindi maganda, hindi matino. Tapos biglang naispatan o nagtatago-tago lang sa may talahi. Mahirap para sa bata. Wag natin nang hintayin yung mga panahon o bagay na posible na mangyari. Wag na natin yun antayin. Ang isipin natin yung kalagayan ng mga bata. Kasi 'di ba may kasabihan tayo na ang mga bata ang pag-asa ng bayan. So kailangan ma-secure yung kalusugan at kalagayan ng mga bata para tayong matatanda pag wala na tayo, sila naman ang kapalit natin sa mundong to. yun. Kami ate pumunta dito para di kami yung nananakot. Baka natakot kayo. Bakit inarakot? Hindi, pumunta kami para magpaalala po. Tama po, mali. Kasi mahirap po baga magsisi sa bandang ulit. Ang buhay ngayon hindi kagaya ng dati. Sa bagay kahit nga nung panahon marami din nangyari lalo sa kalibliban na lugar. Ngayon niya dahil nakita ang kalagayan dito. So ito palang kalagayan dito talagang nakakawa yung kalagayan. Bukod sa malayo na, 2020. malayo na yung daanan talagang delikado para sa mga anak niya. So ate, Magaganda pa naman mga anak mo. Kaya May nga. magaganda. ano, tutulo na po ano. Oh. Ate, kayo po kung ano po yung gusto nyong hingin ng tulong para makaalis na po kayo sa lugar na to. Nanawagan po ko sa inyo na kung sino man makakanood nito. Kanina na po kang ganito po talaga mahina ang loob ko. Sana po may mabuting puso na makatulong sa amin. Kahit po hindi na lang po para sa akin, para po dito sa mga anak ko kasi malilit pa po sila. Sana po matulungan po sila para lalo po makapagtapos po sila ng pag-aaral. At sana ako nga po nag-ano po ako ng alas. Gusto ko po sana makapag-aaral. Gusto ko po sana makapag-aaral ulit ako kasi para po dito sa mga anak ko, pero po wala naman ako na dyan na yung sa alas. Sana po matulungan nyo naman po kami. Yun lang po. Tatay, may gusto po ba kayong idagdag sa mga sinabi po ng misis niyo? So yan Ako tay. po talaga, gusto kong umalis dito. Gawa ng mga anak ko, hindi ko alam po anong mangyayari dito. Lagi naman akong wala. Lalo na pag sa gabi po na kung ako'y ginagabi. Hindi mo alam kung may pumasok na ditong masasamang tao sa amin o sino makakapagligtas sa kanila. Ay wala ako lagi. Minsan gabi na ako nakakauwi, lalo kung malayo ang trabaho namin. Kaya gusto ko makaalis naman po kami dito, pero
yung sigurado kung may malilipatan kami na malapit sa school, yung ligtas ang pamilya ko kahit hindi ako umuwi, kung sakaling may trabaho akong malayo, mayroon sa kanila makakakita ng kapitbahay, saka may ano lang sila, may makakabit kami ng kuryente doon para maliwanag. Dito po kasi solar lang ang ano namin, pagka hating gabi na wala ng ilaw. Yun ang kinakatakot ko dito, dahil ang pamilya ko walang malaking makakatulong, ito lang ina nila. Ako laging wala ako. Kahit pa araw, kung gustong tarantaduhin ang asawa ko dito, wala naman siya magawa. Tama. Kaya ako gusto ko talaga makaalis dito. Pero gusto kong humingi ng tulong na ano, sa pagtayo namin ng bahay, mayroon naman kami maigagastos dahil mahirap naman ang buhay namin. Isa lang akong trabahador sa palayan, wala naman akong ibang hanap buhay. Tapos ang binubuhay mo, 4 na anak, plus kayong dalawa, 6 kayo Anim lahat. kami. 6 na bibig sa magkano Oo. ang kita araw-araw. 400 lang po ang kita ko sa Kulang araw-araw. ang 400 pesos sa 6 na Oo. bibig sa maghapon. Kulang po. Kaya lang pinagkakasya namin dahil ano, pag nag-aanihan, nag-iipon po kami ng palay. Yun lang ang nakakasuporta sa amin lagi. Pag wala kaming palay, hirap na hirap kami dahil yung pambili ng bigas, yun ang pinakang importante po sa amin. Yun ang pinakang malaking problema namin pag wala kaming palay. Sa ganyan, hindi pa yun makakapaglakad ng ang layo-layo. Sana na-enroll. Dito po sa barangay Kamambugan, Ang layo nun. lakad lang po sila, palusong dyan. Oo. Pag ahon pa ganyan, Kamambugan na po dahil Oo, yung ano. doon kami duman. Pero ang layo. Malayo Ano, po malayo talaga. po ang kanilang dinadaanan. No? Oh, Kaya yun na nga, tama ang sabi ni tatay na sana mabigyan ng pansin na makalipat po sila at di ba? Kaya sana may mga gamiting tao gawing instrumento itong vlog natin na mapakinggan ng mga kinaukulan o mga ordinaryong tao na andang tumulong po sa inyo. Yun, kami po ay nananawagan sa lahat ng mga makakapanood po nito na sana sa piso nyo po pag pinagsama-sama, pag nagtulong-tulong tayo ay malaking bagay po sa kanila yung pamilya nila. Ano, Ate Kaya Lea? yung sinasabi ko, di ba, yung plano natin na ngayong anniversary na gusto nating maglikom ng pera sa pamamagitan sana ng raffle Ako. para meron kami iniisip kasi na makalikom kami ng pera para Para makapagpabahay. So kung sakali man na mangyari yung aming pinaplano para ngayon sa anniversary namin sa January, kaya humihingi kami ng tulong po doon sa mga makakapanood po nito. Suportahan niyo po yung aming padating anniversary. Gusto po namin maglikom ng pera para po sa pabahay ng mga kagaya nila. Ano po? Yun. Kaya po yun ang sa amin pong pinaplano ngayong kaya gusto namin matapos na rin po yung kay Nanay Edita para yung sa susunod namin pong plano is yung kagaya na po nila. Kung sakali pong palarin at pagbigyan niyo po kami na malikom namin yung mga dapat yung halaga na dapat naming malikom para sa aming iniisip na project ng aming grupo, hindi lang ng Ate Lea nyo, kundi yung para sa yung mga ganitong napupuntahan po namin talaga na nangangailangan po talaga ng tulong, yung mga may sakit, yung mga ganun, meron po kaming mai-sustento or mai-sustain sa kanilang mga pangangailangan. Kasi sa bawat lakad po namin, iba-iba yung aming nakikita, yung mga ganitong mga bata, yung mga matatanda na mga wala nang nag-aalaga, yung mga matatandang may sakit, yung mga pamilya, hindi lang individual na pangangailangan, matulungan po natin. So sana po Yung nade-deprive ng government. sana po yung mga kasi po hinahanapan din po namin sa mga sa mga agency ng gobyerno kung ano po yung maaaring mahinga natin ng tulong. Kung saang agency po tayo inilalapit natin. Kagaya ng kay Tatay Eliud ganun. Inilalapit natin kung saan po talaga. Kung wala po talaga, doon na po kami humihingi sa mga NGO, sa mga mga private sector or kung sino pa man sa inyo po mga kababayan namin, May mabuti. merong basta po any amount or anything na pwede po basta nasa puso po ang pagtulong. Yun po yung aming hinihingi. Yun, at ate, salamat po sa inyo at sana po sa lahat ng mga panawagan natin ay may makatugon po dito. At sa nabanggit naman ni Ate Lea yung mga paraffle or ticket na paparapol po namin. Sa lahat ng mga makakapanood po nito,
pwede po kayo mag-avail sa ticket po namin para po makatulong tayo sa mga beneficiary po na katulad po nito. Ang ticket po ay nagkakalaga po ng 100 pesos lang bawat isang ticket. Sa 100 niyo po ay marami na po yan matutulungan. Sa mga gusto pong mag-avail, pwede po kayong mag-contact sa ganitong number. Yan, ilalagay ko po sa description ng mga pwede niyong kontakin. Sa mga page. Salamat po. Ate, sana po ay may mga makapanood dito at matulungan po kayo. No? I-vlog na po kayo, mapapanood na sa YouTube. Ngayon po, kung meron pong taong tumulong sa inyo, babalik po kami dito sa inyo. Ano po, para malaman nyo. Tapos, or kung hindi po, kung halimbawa, iipunin natin para ibibili na natin ng materyales. Pero kakausapin muna natin ang barangay para alam natin yung sitwasyon ng pagtitirikan ng bahay nyo. Ano po, yun ang una natin gagawin. Alamin natin kung saan maaari talaga, kung talagang totoong pwede kayong tumirik doon kung saan man lugar. Ano po? Hanapan mo na yung site. Number 1 yung Kaya lupang pagtitirikan. tsaka isa pa po ang ano natin May barangay dyan. site naman. May barangay site. Kaya ganito po yung ano natin. Makikipag-coordinate po kami sa barangay. Oo, Para barangay kasi po lagi. ang ano namin, pag nagpapabahay po kami kasi, ang inaano namin is yung Barangay. bayanihan. Oo. Apo, kailangan po yung mga taga rito rin, magano, yung Tulong-tulong. barangay, tutulong din po sa pagpapagawa. Sakali man po ang lilikumin namin is yung materials, ganun. Tapos yun siyempre, pagkain na habang nagtatrabaho, ganun, yun po yung hinihingi namin share ng barangay. Yung bayanihan talaga po. Kaya ngayon, may pinapabahayan po kami, kailang bayanihan po talaga yun. Sa kandato. Kahit sa materials, bayanihan, ganun po yung ano natin, programa natin. Kasi kung sa amin lang po, wala po kami maipapangako. Ako lagi po hindi ako nangangako. Kahit nung umpisa pa po, hindi ako nangangako. Kung ano lang po yung kaya manikom po, ano po, sa maliit na halaga na ibinibigay ng ating mga sponsors, yun lang po tayo. Ano, kaya sana, pag-pray nyo po. Pag-pray nyo ang aming Sa yung grupo, barangay site. kaming mga charity vlogger na nag-uumpisa pa lang, ano nyo, i-pray nyo po kami. Digdisin. Minsan po ang kapitan dyan. Kaya nga ang aura ka na. Ano yan? Kambal po yan? Ano lang po kaya? Ilang taon yan? Kasunod lang po ang May lang kanilang mga Perang edad. na po ni Mapito. Po siya maano. Minsan kaya Hindi po, nagkakaiba doon. ng mga hika-hika ito bagang ano yan. Allergy. Allergy sa kulang. Minsan kulang baga sa vitamins. Or sa pagkain or sa higaan. Sa, Malipot po kaya. Or sa sa nasalang malipot. na uso. Malipot na diyo. Sir, yun po. Mas malapit ang puso, ano? ma-report ka lang man pag Kabisado man. Oo, O, si yan Sir, ang- Si Sir Jude, si Kapitan May nag-eskwela po yan sa ALS. May balik-balik Chat ko sa si mga Sir teacher. Jude. Oo. Pwede mo siya daw. Hindi sa araw Sir niya. Jude. Oo, ligtin. Padarahan ka ng modular. Itong module, Sa aansiran mo barangay to. mo lang po kung anong siya. Oo. Kaya daw ihatod mo na lang na may mga aki. Para ano. Oo. Mas maray manggirari talaga. Tahubin ka pa. Kadakol mo pa. So, ayan po mga kalingap yung isa sa mga napuntahan po nating bahay dito sa liblib na lugar dito po sa Bulalakaw Hills. Isang pamilya na nakatira dito. Sila po ay pinapaalis na dito dahil gagamitin ng lupa. May malilipatan po sila ngunit wala po silang pera para makapagsimula at makapagpatayo ng bahay. May relocation site po na para sa kanila po. Kaya po kami nananawagan sa lahat po ng mga makakapanood dito na sana po ay matulungan po natin ang pamilyang ito. Tabi-tabi po. Ay pag pinagsama-sama ay malaking bagay po yan sa kanila. Mga kalingap, sana po ay matulungan po natin ang pamilyang ito sa kanilang mga pangailangan, sa kanilang panimula, sa kanilang panibagong yugto na kanilang buhay. So ayan po mga kalingap, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat, sa lahat ng mga nanood po nito sa vlog kong ito, sa pamilya po nila. Salamat po at nabigyan niyo po ng pagkakataon para mapanood niyo po ito. Sa lahat ng gustong tumulong, sa lahat ng gustong magbigay para sa kanilang pamilya, bukas po ang aking YouTube channel.
nakapokus po ang aking FB page. Pwede niyo po akong kontakin dyan. At ilalagay ko po sa baba kung ano po yung pwede nyong padala ng tulong mga kalingap para po sa pamilya po nila. Salamat po mga kalingap, siyempre po sa grupo po natin. Salamat kay Ate Lea, kay Net Charity, kay Ate Mel, kay Mami Ains, Ate Maria, and siyempre po Starks TV. Maraming salamat po sa Team Kalingap, kay Kalingap Rob, kay Kuya Val, kay Ate Edna. Hanggang dito na po ang aking vlog. Maraming salamat po. Ingat po palagi. God bless po.